Father-in-law father-lahad ni Jiang Han wala ng oras na kailangan pang sayangin ilang araw mula ngayon, siya ay aalis sa Piaozu City. Bagaman nagawa na nilang matalo ang Tianfeng Army at napatay si Chi Hong-e ang Lord ng Tianfeng County 9th Prince at maging ang Crown Prince ay hindi palalagpasin ang patungkol sa bagay na ito, kaya sa mga ito niya na muna ipapaubaya ang Piaozu City. Sumagot si Lord Yan na maaari itong umalis anumang oras, wag itong mag-alala dahil poprotektahan niya ang Piaozu City na para bang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Dumugtong si Patriarch Jiang at Uncle Jiang na wag itong mag-alala, sila na ang bahala sa Piaozu City. Alright, tugon ni Jiang Han, kung ganun, siya ay aalis sa lalong madaling panahon. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng Tianfeng County kung saan sa pasigaw na paraan, ay nagtanong ang County Lord kung ano yung sinabi nito. 100,000 mga sundalo na trap lang sa Piaozu City. Sa nanginginig na boses ay dumugtong ang guard, na maging ang Young Lord ay nasawi rin sa labanan. Iyon ay imposible, sigaw ng County Lord. Nagtanong kung sino ang may kagagawan sa bagay na ito. Sumagot ang guard na ang son-in-law ng Piaozu City na si Jiang Han. Ano, tugon ng County Lord? Jiang Han na naman kasabay ng pagdiin sa ulo ng guard ay sumigaw na i-relay nito ang kanyang order. Bibilhin niya ang ulo ng taong iyon sa anumang presyo, para sa kanyang anak. Sa gate ng Piaozu City ay sinabi ni Jiang Han sa kanyang ama at father-in-law na sa trip na ito siya ay tutungo muna sa Yasui City upang tingnan, kung ang Bloodblade Alliance ba ay mayroong anumang balita patungkol sa mga treasures. Nag-abot ng espada si Senior. Si umano'y ang espadang ito ay pinanday sa pamamagitan ng pag-merge sa espadang nagmula sa Golden Armored Giant, at luma nitong espada. Yung dati nitong espada ay nasira na, kaya ito na lang muna ang gamitin nito sa ngayon. Dumugtong si Uncle Jiang na sa talent nitong taglay mas mainam kung ito ay mag-practice na rin gamit ang bagong espadang ito. Nagpasalamat si Jiang Han. Si Patriarch Jiang naman ay nag-abot ng isang libro. Umano'y ang nasa listahan ay ang mga taong tanyag sa Chanwu Empire, sabay bilin sa kanyang anak na mag-ingat. Ang bagay na ito ay tinanggap ni Jiang Han at agad na binuklat. Umano'y ang nasa first part ay madali lang naintindihin, subalit ang peony list at beauty list na ito, hindi raw ba't ang mga ito ay pareho lang naman. Sinabi ni Jiang Han kay Xiong'er na hindi na kailangang siya ay ihatid pa nito. Magmula ngayon ang Piaozu City ay ipapaubaya niya na muna sa mga kamay nito. Sumagot si Xiong'er na wag itong mag-alala dahil poprotektahan niya ang Piaozu at ang young lady para rito, habang sinabi naman ni Miss Ning na ito ay magkaroon ng ligtas na paglalakbay. Mula doon ay umalis na si Jiang Han at nang marating niya ang gubat, ay mapapansin ang presensya ni Lingxi. Inilahad sa kanyang isip na ang mga bituin ay tama talagang ito ay dumaan dito sa araw na ito at siya'y nakatadhana, na ito'y makasalamuha. Kapagka ito ay pinigilan niya, tiyak na ang kanilang kapalaran ay mag-e-intertwine na magmula ngayon. Thus ang rumaragasang kabayo kung saan lulan si Jiang Han ay agad niyang hinarangan, sa kasamaang palad siya'y dinaanan lang. Thus magmula rito, siya ay nakapagpasya ng sumunod. Nung huminto si Jiang Han sa isang partikular na lugar ay agad na lumapit si Lingxi upang magpaabot ng pagbati. Gayunpaman siya ay inabutan lang ng tinapay ni Jiang Han at umalis, na pagkamalang pulubi. Mula doon ay hindi tumigil sa pang-e-stalk si Lingxi, subalit sa bawat pagkakataon na nagagawa niyang makahabol ay paalis na naman si Jiang Han na para bang hindi siya napansin, hanggang sa dumating ang pagkakataon, na si Jiang Han ay muli na namang huminto. Gayunpaman sa pagkakataong ito siya ay nagulantang, sapagkat si Jiang Han ay huminto lang pala upang umihi. Agad na bumaling si Lingxi at sa pareho ring sandali, ay umalis na naman si Jiang Han. Pagsapit ng gabi ay tumigil si Jiang Han sa gitna ng gubat. Peony list, martial arts list, sambit niya habang binabasa yung librong ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Malamang daw na, ang mga taong ito ay ang siyang pinakamalalakas sa mundong ito. Ang unang pangalan na nasa peony list ay si Su Baiyo, 18 taong gulang, at mayroong mala-goddess na beauty. Ito ay mayroong elegant features, makinis na balat, at balingkinitang baywang. Bukod doon ito rin ay mayroong sweet na boses at ang pagsasayaw nito, ay mayroong kakayahang makapture ang isang buong syudad. Maririnig ang paghingal ni Lingxi. Inilahad na ang measurements ni Su Baiyo ay 98, 58, 88 at ito ay concubine ng Crown Prince. Gayunpaman actually, ang mas tipo o mas gusto nito ay ang younger pretty boy na 9th Prince. Hatugon naman ni Jiang Han. Nagtanong kung papaano nito nalaman, at sino nga raw uli ito.
Sumagot lang si Ling Shi na kilala niya rin maging ang nasa number 1 ng martial arts list na si Sito Gan 150 taong gulang ang cultivation ay unknown, at siyang kasalukuyang lord ng Woody City. Gustong-gusto nun ang siren na inihaw sa uling at alak madalas na constipated, at kung minsan ay mayroong gout. Nagbigay din ng impormasyon si Ling Shi patungkol sa number 1 ng Hawk list na si Jing Zhonyan 17 taong gulang, anak na babae ng Patriarch of Atlantis. Pagkatapos nun ay itinuro ni Ling Shi si Jiang Han isang bagay naman na kanyang ikinabigla na patanong, kung ano naman ang patungkol sa kanya. Sinabi ni Ling Shi na isang taon na ang nakararaan ito'y hamak lamang na isang nobody ito'y destined na maloko mawalan ng lahat matulog sa lansangan, at mamatay ng mag-isa. Gayunpaman out of nowhere ay nagawa nitong makuha ang Emperor Star subalit hanggang doon lang ang alam niya, hindi niya na kaya pang mapredict kung ano ang mga bagay-bagay na mangyayari rito sa hinaharap. Ang alam niya lang ito ay mayroong tangkad na 181 cm timbang na 72 kilo at ang haba ng manoy nito lady sabat ni Jiang Han sa kanyang pagkagulantang, malamang na may mali na raw sa babaeng ito. Ang bunganga ni Ling Shi ay agad niyang tinakpan ito raw ay tumigil na ayaw niyang malaman ng mga tao ang patungkol sa bagay na iyon patungkol sa kanya dahil kapag ka nagkaganon siya'y magiging irresistible sa mga kababaihan, at maaapektuhan ang speed ng kanyang pag-unshed sa kanyang espada. Isa pa papaano nito nalaman ang patungkol sa mga bagay na ito raw ba ay kilala niya? Sumagot si Ling Shi na sa pamamagitan ng mga bituin ay kaya niyang mapredict ang maraming mga bagay, at sinabi rin sa kanya ng mga bituin na ito ay titigil dito kaya ito'y sinundan niya buong araw. Bukod pa dun sa kasagsagan ng naging battle siya yung nasa tabi ni Chi Hong at ito ay ang siyang pumatay sa taong iyon, siya ay iniligtas nito. Hatugon ni Jiang Han so ito raw pala ay ang babaeng iyon ang itsura nito ngayon ay ibang-iba kumpara doon sa battlefield, kaya ito'y hindi niya agad na nakilala. So ito raw ba ay nagsadyang pumarito upang bayaran lang ang iginawad niyang kabaitan sa pamamagitan ng pag-devote sa sarili nito sa kanya, subalit patawad at ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa kanyang asawa sa ngayon wala ng lugar pa para sa dagdag na 34D, kaya mas mainam kung ito'y hindi na mag-stir up pa ng drama. Siya nga pala ang tinutukoy ni Jiang Han na 34D ay size ng bra hindi tugon ni Ling Shi umano'y sa effort na ma-preserve ang ability ng kanilang clan which is ang pakikipag-communicate sa mga bituin ang kanilang mga kababaihan ay hindi maaaring may kasal sa kung sino-sino lang at by the way, ano raw ba yung sinabi nitong 34D? Good tugon ni Jiang Han sabay ubo well ang 34D raw ay isang characteristic subalit iyon ay wag na nilang talakayin pa at siya nga raw pala, bakit ito sumusunod sa kanya? Ang kamay ni Jiang Han ay dinakma ni Ling Shi inilapat sa kanyang dibdib inilahad na siya ay ginabayan ng mga bituin upang manatili sa tabi nito o Emperor Star ito raw ay ang siyang magiging tahanan ng kanyang mga bituin magmula ngayon, siya ay nasa disposal na nito. Si Ling Shi ay mas lalo pang lumapit ang dibdib ay sa labi ni Jiang Han idinikit tinawag na master siya raw ay gamitin nito sa anumang paraang gusto nito, ganito ang naitugon ni Jiang Han. Sa pareho ring sandali ay mayroong nangyaring kung anong reaksyon sa katawan ni Jiang Han maririnig ang kanyang paghiyaw isang bagay naman na ikinaalarma ni Ling Shi ano siya raw ba ay lubhang napakapangit para sa master, upang ito ay magkaroon ng ganito katinding reaksyon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari kay Jiang Han ngayon subalit mapapansin, ang puwersahang pag-release ng lightning energy mula sa kanyang katawan. Ilang sandali pa nang hamupa na ay napahawak si Jiang Han sa kanyang ulo napatanong sa kanyang isip kung ano ang piercing feeling na iyon at soreness sa kalalim-lalaman ng kanyang kaluluwa ngayon lang hindi raw ba kaya, na ito ay ang side effect ng resuscitation of the golden armor. Master sambit ni Ling Shi nagtanong kung ito ba ay ayos lang sumagot si Jiang Han na siya ay ayos lang at kung hindi siya nagkakamali pina-practice nito ang secret technique ng astral communication, tama raw ba? Gaya ng inaasahan magiliw na tugon ni Ling Shi umano'y gaya ng inaasahan, alam ng kanyang master ang lahat. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ang paraang ito ng stargazing ay kahalintulad sa Changshengman method ng mga sekta ng Tianlonglan sa kasagsagan ng kanyang 100 taon sa piling ni Yan Qingcheng ay mayroon siyang maraming walang silbing mga bagay na natutunan, subalit kailanman ay hindi niya sinayang ang mga resources na mayroon iyon. Inilahad kay Ling Shi na bukod sa secret technique na ito ay mayroon pang dalawang technique na tinatawag na Sea Dragon Hunt at Stellar Drift at ang Sea Dragon Hunt ay ang pinakamalakas pagdating sa pag-search ng mga bagay-bagay.
Ganito ang naging reaksyon ni Lingxi sa kanyang narinig subalit umano'y ang mga teknik na iyon ay matagal nang nawala by right wala nang nakakaalam pa patungkol sa mga iyon kaya master, papaano nito nalaman ang patungkol doon? Well tugon ni Jiang Han sabay lapat ng daliri sa noo ni Lingxi hanggat ito raw ay maging good servant lang ituturo niya rito ang dalawang teknik na iyon isang bagay naman na nagpa-excite kay Lingxi nagtanong kung talaga ba kung ganun, siya raw na si Xuanyuan Lingxi ay walang alinlangang tatalima sa bawat kaway kumpas at tawag nito. Ay no itdugtong niya sa kanyang isip siya raw ay hindi nagkamali, ang pagsunod sa Emperor Star ay makakatulong upang ang kanyang pamilya ay umangat muli. Ang Tianyuan City na madadaanan sa paglalakbay patungong Yasui City ay kilala sa pagiging bustling, pagdating sa mga business. Sa isang clothing store ay makikita ang paghakbang palabas ni Lingxi Master lahad niya, siya raw ay tapos na sa pagsha-shopping. Not bad lahad ni Jiang Han ang kanyang subordinate ay hindi maaaring magmukhang pulubi kaya kapag siya ay nagkaroon ng oras ito'y bibigyan niya ng ilang 6th grade revitalizing pills, upang maibalik ang buhay ng pagmumukha nito. Ngayon ito raw ay sumakay na sa kabayo ang kasunod na syudad ay ang Yasui City na, at sila ay makakarating doon sa loob ng 3 araw. Ganito ang naging reaksyon ni Lingxi sa kanyang narinig sapagkat hindi lang sa siya ay binilhan ng bagong damit ng kanyang master siya rin ay hahayaan nitong makaangkas umano'y talagang, ito ay ang greatness ng Emperor Star. Sa parehong sandali sa kalye ay mayroong maririnig na commotion orders mula sa Lord Sigaw ng isang babaeng boses, ang lahat ay tumabi sa daan. Ang anggulo ay hinawi patungo sa babaeng pinagmulan ng boses mapapansin ang ilan pang mga cultivators na lulan ng kabayo, kasabay ng ilang mga yuan beast. Lumuwa ang mata ng isang residente ng siya'y muntik ng masagasaan kasama ang kanyang anak ang grupo ng mga cultivators ay dumaan na parabang bagyo, winalis ang mga nahagap. Ang mag-ama ay nagawang mailigtas ni Jiang Han, na mapag-aalamang nagbebenta pala ng candied hawthorn. Tinanong ni Jiang Han si Lingxi kung ito ba ay ayos lang isang bagay na agad naman nitong kinumpirma master lahad niya, sila raw ay humabol sa mga iyon. Idinugtong na ang direksyong tinunguhan ng mga iyon ay mayroong kakaibang amoy kaya maaari mayroong bagay doon na kakailanganin nito nagtanong si Jiang Han kung ito ba ay sigurado tumugon si Lingxi na hindi siya sigurado kung ano ang mismong nandoon subalit, siya ay nakatitiyak na siya ay tama. Alright tugon ni Jiang Han kung ganun sila'y tumungo doon upang tingnan, ito raw ay kumapit ng maigi. Si Jiang Han ay agad na nag-transform sa kanyang dragon form at lumipad, napahiyaw si Lingxi. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Leng family grandpa hiyaw ng isang binatilyo grandpa, ito raw ay gumising. Sinabi ng binatilyo sa isang cultivator na silang dalawa na lang ng kanyang grandpa ang nanatiling nakatayo sa Leng family kaya ano pa ba ang kailangan ng mga ito sa parehong lokasyon sa itaas ng malaking sanga ng dambuhalang puno, ay makikita ang dalawa. Sinabi ni Jiang Han na ang residence na ito ay sira-sira na kung kaya, sa tingin niya ay walang kung anumang treasures ang narito. Leng family sambit ni Lingxi sa patanong na tono umano'y kung ito ay ang Leng family na alam niya ay ayon sa mga sabi-sabi, ang ancestors ng mga ito ay nakadiskubre ng isang sacred snow pond at mula rito ay nagkaroon ng fortune, sa pamamagitan ng pagtanim o pagpapalaki ng mga ice lotus. Ang dating head ng Leng family na ito ay isang master na malapit ng marating ang sacred level at ang count lord ng Tianyuan City, ay minsan na nitong na-overthrow. Gayunpaman 10 taon na ang nakararaan ang head at iba pang mga masters ng Leng family ay bigla na lang naglaho, ang naiwan lang ay isang 7 taong gulang na batang lalaki at isang matandang servant. Magmula noon ang Leng family ay nag-decline, at wala nang sino man ang nakakaalam patungkol sa mismong lokasyon o kinaroroonan ng sinasabing sacred snow pond. Well tugon ni Jiang Han kung ganun manood na lang muna sila, sabay dugtong sa kanyang isip na ang babaeng ito ay talagang mayroong maraming alam. Hasambit ng isa ito ay tumigil na sa pagmamaang-maangan siya raw ay nakatanggap ng balitang ang sacred snow pond ay muling lalithaw sa susunod na ilang araw at umano'y ang babaeng nasa harap nito ay ang eldest daughter ng Yun family, isa sa 3 founding families ng Chanwo. Kung kaya frankly speaking ano pa ang silbi ng pag-guard ng mga ito sa Sacred Snow Pond umano'y kapag sinabi nito sa kanila kung nasaan ang entrance ng Sacred Snow Pond, baka ang mga ito pa ay bigyan ng reward ng Yun family.
Tumugon ang binatilyo na tatawagan na lang natin bilang Young Master Leng umano'y 10 taon na ang nakararaan winipe out ng City Lord ang kanilang Leng family ngunit wala ring anumang nahanap kaya bakit sila ay tinatanong pa rin ng mga ito, bakit hindi na lang mismo hanapin ng mga ito kung ang mga ito ay talagang magpupumilit. Kung ganun tugon ni Miss Yun kung ganun siya na mismo ang maghahanap, sabay activate sa kanyang soul power. Napamura si Jiang Han nang mapag-alamang ito pala ay isa ring Soul Master sinabihan si Ling Shi na sila'y umalis na rito ngayon din idinugtong sa kanyang isip, na ito palang ay ang unang pagkakataon na siya ay makakita ng isang 5th grade rank 3 Soul Master magmula nung siya ay dumating sa mundong ito. Ang presensya ng dalawa ay nagawang masagap ng soul sense ni Miss Yun inilahad na mayroong dalawang snaky na daga banda roon, inutusan si Yun Zon na asikasuhin ang mga iyon. Siya nga pala si Yun Zon ay isang 2nd grade Marquis of Martial Arts Realm expert sinabi ni Yun Shen na ito na ang bahala sa mga iyon ang Sacred Snow Pond ay kailangang mapasa kanila, kaya walang room para sa error. Siyempre Brother Shen tugon naman ni Yun Zon, ito raw ay wag mag-alala. Thus ang dalawang ay hinabol niya na sa kanyang isip ay inilahad ni Young Master Leng na lumalabas na ang mga members na ito ng Yun family ay hindi gaanong nagkakasundo at yung mga taong binabalak na habulin ng mga ito ay nag-iimbot din sa Sacred Snow Pond kung ganun hahayaan niya na lang na ang mga ito ay maglaban-laban, ang Snow Pond ay hinding-hindi matatagpuan ng mga ito. Sa kabilang dako ay nagawa ng makahabol ni Yun Zon what an annoying gay lahad ni Jiang Han sabay tanong kay Ling Shi kung ito ba ay nagsimula na sa pag-practice sa Stellar Drift sumagot si Ling Shi na kaunti, good tugon naman ni Jiang Han. Si Yun Zon ay umatake how dare you sambit niya ang pangahas naman daw ng mga scum na ito na sundan ang kanilang Yun family sa lugar na ito sinabihan si Jiang Han na isang hamak lang nakakapasok lang sa Marquis of Martial Arts Realm nagdala pa ng burden, nagtanong kung talaga bang iniisip ng mga itong ang mga ito ay makakatakas. Tinamaan kuno si Jiang Han how disgusting lahad ni Yun Zon kasabay ng binabalak na pagsunod kay Ling Shi gayunpaman pagtama siya ay nagulantang nang bigla na lamang naglaho ang mga individual na kanyang inatake sa parehong sandali ay maririnig ang boses ni Jiang Han, nagbabalak na umatake. Napatanong si Yun Zon kung papaano ito naging posible yung kanina raw ba ay isa lamang ilusyon ang kapangyarihan na ito raw ay lagpas na sa 1st grade ng Marquis of Martial Arts Realm. Ito ay imposible sigaw niya pa. Ang pinakawalang atake ni Jiang Han ay kumonekta. Napatanong si Ling Shi kung ito ba ay patay na isang bagay naman na agad na kinumpirma ni Jiang Han inilahad ni Ling Shi na kung ganon, sila'y hindi nahahayaang makatakas pa ng Yun family ngayon. Sumagot lang si Jiang Han na ang puot ay mabubuo lang once na ang Yun family ay tumungo na sa kanila kaya sa halip na magtago, mas mainam na ipakita nila sa mga ito kung ano ang kaya nilang gawin. Isa palapit ni Jiang Han sabay lapat ng kamay sa ulo ni Ling Shi hindi alam ng taong ito ang kanyang sinasabi, ito ay hindi burden. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Ling Shi sa kanyang narinig idinugtong ni Jiang Han na ang beginning stages ng Stellar Drift ang kaya lamang gawin ay ang baguhin ang galaw ng hangin na nasa paligid, gamit ang mga bituin upang makalikha ng maliit na ilusyon. Gayunpaman kapag ito ay nag-cultivate sa mas malalim na level maaari nitong magamit ang kapangyarihan ng kalangitan kalupaan at mga bituin, upang ma-reverse ang takbo ng mga pangyayari. Alright Master tugon ni Ling Shi naiintindihan niya raw, idinugtong sa kanyang isip na siya ay pinupuri ng Master. Sa residence ng Leng family ay nagtanong si Yun Shen kung ito ba ay mayroon ng kung anong nahanap, sumagot si Miss Yun na wala. Umano'y ginamit niya na ang kapangyarihan ng kanyang spirit upang i-search ang buong Leng House at sa iba pang dako within 10-meter radius ni siya pa nga ay nag-search 100 feet underground, subalit wala siyang anumang mahanap. Well lahad ni Yu Changcheng sinabi na ng kanyang informant, na ang Snow Pond ng Leng family ay muling lalitaw sa susunod na ilang araw. Sabihin mo sigaw ni Yun Shen sabay tutok ng espada sa leeg ni Young Master Leng sabihin daw nito sa kanya kung nasaan ang Snow Pond ng Leng family umano'y kapag hindi nito sinabi, ito ay kanyang papatayin ngayon din. Kung ganun pa sigaw na tugon naman ni Young Master Leng kung ganun siya raw ay patayin na lang nito siya ay hamak lamang na bata nung mamatay ang kanyang ama, kaya ano naman ba ang malalaman niya? Gayunpaman kung ang kanyang mga ancestors ay nag-set up ng gate kung saan tanging mga descendants lang ng Leng family ang maaaring makapagbukas, ang mga ito'y walang anumang makukuha kapag siya ay pinatay ng mga ito. Talaga ba tanong ni Yun Shen, sumagot si Young Master Leng na ganoon ang kadalasang nangyayari sa mga story.
Sumigaw si Yunshen na siya ay niloloko nito nang biglang may nahagap si Miss Yun, inilahad na may kung anong nangyari kay Yunzan. Well sila raw ay umalis na lang iyon ay ayos lang sabay bigay ng command sa Tiger Beast Lady Yun sambit naman ni Yu Changcheng, gagawin niya raw ang kanyang best upang imbestigahan ang sitwasyon sa syudad. Sumigaw si Yunshen na ito'y bibigyan niya ng huling tsansa umano'y ang pag-violate sa Yun family ay hindi magiging maganda para rito, subalit sumigaw lang si Young Master Leng na ito ay sumosobra na. Mula doon ay nagpatuloy sa rap battle ang dalawa at makalipas ang ilan pang mga sandali, sa wakas ay naging payapa na. Sinabi ni Young Master Leng sa matanda na ang mga iyon ay umalis na kaya ito ay tumigil na sa pag-arte sabay tanong, kung hanggang kailan nila ito tolerate ang patungkol sa bagay na ito. Ang matandang servant ay dahan-daang tumayo idinugtong ni Young Master Leng na ang lakas nito ay nasa sacred realm na, kaya bakit hindi na lang nito i-dispatch sa ang mga iyon. Young Master tugon ng matanda ang matandang alipin na ito ay maaaring well-educated ngunit still, kailangan niya pa ring itago ang kanyang kapangyarihan. Ang pagpatay sa mga iyon ay madali lang subalit ang ganoong paraan ay magdudulot lang upang sila ay magkaroon ng mas malalakas pang mga kalaban ang matandang alipin na ito ay nag-iisa lang, ang mga iyon ay hindi niya kayang talunin ng mag-isa. Lahad ni Young Master Leng kung siya raw ang tatanungin hindi niya nakikita ang rason kung bakit kailangan pa nitong protektahan ang dam na pond na iyon bakit hindi na lang sila umalis, subalit sumagot lang ang matandang servant na ang bisita ay malapit nang dumating. Ilang sandali lang ay mayroong maririnig na sunod-sunod na pagkatok at ang gate, ay agad na binuksan ng matanda. Elder bungad ni Jiang Han narinig niyang mayroong ice lotus sa sacred snow pond gusto niya rong makakuha ng ilan, upang gawing gamot para sa kanyang asawa. Sumagot ang matanda na wala nang ganoon ngayon subalit ang mga ito ay maaaring pumasok, mayroon siyang ipapakitang iba. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Lord ng Tianyuan City kung saan, tinanong ni Miss Yun si Yu Changcheng kung ito ba ay mayroon ng kung anong natuklasan. Sumagot si Yu Changcheng na chinek na ni Yu Mo ang dokumento ng mga pumasok sa syudad, at mga knife mark sa pinangyarihan ng insidente. Hinihinala nilang ang salarin, ay ang son-in-law ng Piaozu City na si Jiang Han. Ang ginawa nung pagbisita sa Leng House ay maaaring last-minute decision na dahil kung hindi, itatago ng mga iyon ang kanilang bakas. Hasambit ni Yunshen hindi raw ba't iyon ay ang taong pumatay kay Chi Hong umano'y kung ganun hindi na nila kailangan pang mag-alala sapagkat, ang Lord ng Tianfeng County ay naglagay na ng 3 milyong patong sa ulo ng taong iyon. Hasabat ni Miss Yun 3 milyon, lumalabas na ang impormasyon nito ay mas mainam kaysa sa kanya. Tugon ni Yunshen siya raw ay pinapunta lang ng eldest son dito upang mag-assist at protektahan ito, kung ganun dugtong ni Miss Yun kung ganun ipaabot nito ang kanyang pasasalamat doon. Tinanong si Yu Changcheng kung nasaan na si Jiang Han ngayon ang patong sa ulo ay hindi na mahalaga, kailangan nung magbayad sa ginawa nung pakikipagmes sa kanilang Yun family. Sumagot si Yu Changcheng na iyon ay tumungo sa Leng House narinig niyang iyon ay tinanggap ng mga iyon doon at pagkapasok sa loob, iyon ay hindi na lumabas pa. Leng House sambit ni Miss Yun ang mga iyon ay tumangging ibigay sa kanilang Yun family ang snow pond yet ang isang hamak lamang na mababang son-in-law ay itinuturing ng mga iyon bilang guest of honor very well, ang patong sa ulo na 3 milyon at ang snow pond ay parehong mapapasa kanila. Sinabi ni Yu Changcheng na siya ay nakahandang gawin ang lahat para sa lady gayunpaman sumagot lang si Miss Ning na iyon ay hindi na kailangan umano'y ngayong gabi, ay ipapakita niya ng personal kung ano ang magiging consequence sa pag-offend sa Yun family. Tanda sigaw naman ni Young Master Leng sa kabilang dako nagtanong kung bakit nito hinahayaang manatili rito ang mga ito, napakalinaw na mga bagay rin na pag-aari ng kanilang Leng family ang habol ng mga ito. Master tugon ng matanda ito raw ay wag mag-alala hasambit ni Young Master Leng, at ni ito pa raw talaga ay kumuha ng bote ng alak. Heto sambit ng matanda sabay extend sa bote ng alak patungo sa baso ni Jiang Han inilahad na maaaring ang ice lotus ay nawala na subalit ang alak na ito ay ginawa ng master mula sa buto ng ice lotus at ang tubig na ginamit, ay nagmula sa sacred snow pond. Kaya kahit na ito ay hindi kasing great ng ice lotus mismo, sa tingin niya ito'y kakailanganin pa rin nito. Nagpasalamat si Jiang Han at agad na uminom sa proseso ay napansin ang paghil ng kanyang soul injury subalit what a shame dahil umano'y kung ang alak palang nagawa sa ice lotus ay ganito na ang effects, paano pa kaya ang mismong ice lotus?
Tanda sigaw ni Young Master Leng sabay agaw sa bote ang pangahas naman daw nitong ipamigay lang sa mga outsiders ang alak na ginawa niya para rito umano'y kung ganon, ito'y hindi niya nagagawan pa ng alak. Well, tugon ng matanda, hindi na rin naman talaga ito makakagawa in the first place. Napatanong ang Young Master kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot ang matanda na ang snow pond ay natuyo na hindi raw ba at ilang taon na rin, magmula nung mag-bloom yung huling ice lotus. Master, dugtong pa ng matanda, siya ay aalis muna saglit, mayroon pa siyang ilang bagay na kailangang asikasuhin, gusto nitong manatili rito hindi raw ba, pues ito raw ay maaaring manatili muna rito kasama si Mr. Han, ito ay kayang-kaya nitong protektahan. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig. Nagtanong si Young Master Leng kung ano ang pinagsasasabi nito, di hamak na ang kanyang cultivation ay higit na mas mataas kumpara sa taong ito, ayaw siya nitong iwanan noon nung gusto niya, nagsasabing ito ay ang kanilang tahanan, kaya bakit ngayon, siya ay inoobliga nitong sumama sa isang complete stranger na ito. Napatayo si Ling Shi sa kanyang narinig, ang pangahas naman daw nitong magsalita ng ganito sa kanyang master. Sa kanyang isip ay napatanong si Jiang Han kung ano ang nangyayari rito, ano ang dalawang ito raw ba ay nagsagawa na ng plano para sa kanya. Stupid na matanda, sigaw ni Young Master Leng sabay pasok sa kanyang silid, maaari raw itong umalis kung gusto nito, hanggat siya'y wag lang nitong guluhin. Hay, buntong hininga ng matanda sabay ubo, humingi ng tawad kay Jiang Han. Senior, sambit ni Jiang Han, sinasabi raw ba nitong iyon ay maaaring sumunod sa kanya, subalit upang sabihin dito ang totoo, kakapatay niya lang sa Young Lord ng Tianfeng County, kaya ang kanyang magiging paglalakbay ay hindi magiging ligtas. Sumagot ang matanda na ang kanyang judgment kailanman ay hindi nagkakamali, ang Ancient Soul, ang Ancient Dragon Bloodline, ang Innate Soul Embryo, ang Dual Cultivation of Martial Arts, ang mga taong taglay ang mga blessings na ito, ay napakabihira sa mundo. Senior, tanggi ni Jiang Han, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihing sword embryo, malamang na ito raw ay nagkakamali sapagkat kaka-practice niya pa lang ng espada, kaya subalit siya ay pinutol ng matanda, umano'y ang batang iyon ay nangangailangan ng panahon, ngunit kapag ka ito ay sumang-ayon, ibibigay niya rito ang bagay na ito. Ang bagay na ito na hawak ng matanda ay isang cracked black patterned gold, or isa sa top 3 godly irons ng earth. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng at least tens of millions. Ngayon, dugtong ng matanda, hayaan daw nitong sabihin niya rito ang patungkol sa snow pond. Kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Jiang Han, maging si Ling Shi ay halos tumulo na ang laway, at makalipas ang isang oras pagkatapos na magkwento ng matanda, ay tumungo na ang dalawa sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han, na ang snow pond pala ng Leng family ay actually nagmula sa Linglong Snow Mountain. Naalala niya yung sinabi ng matanda na umano'y ang source ay ang siyang maaaring dahilan kung bakit natutuyo ngayon ang snow pond at nawawalan ng spiritual powers, kung kaya kailangan niyang tumungo sa Snow Mountain, upang malaman ang rason. Siya ay ang siyang nagpakalat sa balitang ang snow pond ay muling lalitaw, mas maiging i-reveal ang sekreto ng snow pond nang makita ng lahat ang kasalukuyang kalagayan, nang sila'y tumigil na sa pag-iimbot. Inilahad ng matanda kay Jiang Han na nasa kanya na kung edidil ba nito ang Yun family, na nagnanais na mapasa kamay ang snow pond. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ang Linglong Snow Heart ni Ruzu ay nagmula sa Yan family ng Snow Mountain, kung ganun siya ay wala ng iba pang choice, bukod sa tingnan ang snow pond na ito. Hindi niya alam kung gaano karaming manpower mayroon ang Yun family. Ang kanyang abilities bilang isang Soul Master ay walang panama sa isang 5th Order Soul Master, subalit kapag ka nagawa niyang mahandle ang babaeng iyon, yung iba ay madali niya na lang na madidispatsa. Gayunpaman, sa kanyang pagpasok sa loob ng silid ay bigla na lamang tumambad ang bug zone ng isang matinding soul power, lumalabas na nasa loob na pala si Miss Yun. Inilahad kay Jiang Han na kanina niya pa ito hinihintay, ano ito raw ba ay nakahanda ng magbayad, sa price ng pakikipag-mess nito sa Yun family. Hatugon ni Jiang Han, talagang kasalanan niya raw na paghintayin ang babe na tulad nito ng ganoon katagal, gayunpaman ito raw ay wag masyadong magagalit, hauglib tugon ni Miss Yun, ito raw ay mayroong matamis na dila. Gayunpaman ang Sacred Snow Pond ay kailangang makuha ng Yun family, at ito ay hindi isang bagay kung saan ang isang lowlife na tulad nito ay maaaring mag-interfere, agad na umatake. Lowlife, sambit ni Jiang Han kasabay ng pag-release ng soul energy upang i-deflect ang atakeng paparating. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, siya ay ang official guardian ng Snow Pond ng Leng family.
Si Miss Ning ay nabigla sa nangyari sapagkat umano'y papaanong nangyaring nagawang mablock ng isang hamak lamang na 4th Order Soul Master ang kanyang move. Nagtanong si Jiang Han kung alam ba nito ang patungkol sa Resonance at Crest. Nagtaka si Miss Yon sa kanyang narinig sa parehong sandali ay umatake na si Jiang Han. Ang katawan ni Miss Yon ay mayroong kung anong naramdaman. Sinabi ni Jiang Han na dapat alam nito na ang pagiging higher level Soul Master ay hindi necessary, nangangahulugang ikaw ay mas malakas na sapagkat sa kontrol na mayroon ito, ito ay hindi worthy na mag-show off sa harap niya. Sa puntong ito ay hindi magawang makagalaw ni Miss Yon. Nagtatanong kung ano ang binabalak nitong gawin sa kanya. Sumagot lang si Jiang Han na since ito'y tumungo rito sa oras ng gabi siguro naman ay ayos lang kung in-extend ang kanyang kamay patungo sa pagmumukha ni Miss Yon na nagdulot naman upang ito ay mawalan ng malay. Sa kanyang isip ay idinagdag ni Jiang Han na sa pamamagitan ng pag-apply sa principle of superimposing ang 9th sword resuscitation sa kaluluwa at paglikha ng overlapping waves ng psionic energy at sa precise na pagkontrol sa release ng psionic energy, ang exponential results ay maaaring ma-achieve. Ito ay ang kapangyarihan ng knowledge. Si Miss Yon ay inihagis ni Jiang Han sa kama. Inilahad na although ang psionic energy na mayroon siya ay hindi kasing tindi ng mayroon ito, subalit pagkatapos nung naging torture niya noon sa loob ng 100 taon, ang kontrol na mayroon siya ay higit na mas advanced kung ikukumpara rito. Nag-inflict ng kaunting sugat sa kanyang daliri. Maaaring ito raw ay kaunting regalo lamang, subalit ang mahalaga ay ang intensyon, kung kaya ang regalong ito ay tatanggapin niya. Nag-perform ng isang Forbidden Soul Curse pagsapit ng umaga, ay nagising si Miss Yon. Siya ay nakakaramdam ng pagod at sakit. Napatanong sa kanyang isip kung nasaan siya. Napatanong kung bakit mahapdi ang buo niyang katawan, nagulantang nang makakita ng dugo sa kama. O sambit ni Jiang Han, so ito ay nagising na siya raw ay napagod ng husto kagabi gaya nito iyon din ay ang kanyang first time. Nagtanong kung iyon ba ay uncomfortable para rito. Idinugtong sa kanyang isip na ang Forbidden Soul Curse ay nagre-require ng dugo upang bumuo ng bond sa pagitan ng mga kaluluwa, at kahit pa alam niya na ang theory na nasa likod ang bagay na ito ay first time niya pa ring gawin, kung kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang pagkakamali. Nagtanong si Miss Yon kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ano ginawa daw ba nito ang bagay na iyon? Syempre sabat ni Jiang Han. Nagtanong kung ito ba ay mayroon pang nakikitang ibang tao rito bukod sa kanya. Hadugtong niya pa sa kanyang isip ito raw ay napaka-OA, ito naman ay nawalan lang ng ilang dugo, at makaka-recover din agad pagkatapos na makainom ng ilang chicken soup. Napasabi si Miss Yon sa kanyang isip na siya ay hindi na pure. Ngayon inilahad kay Jiang Han na ang pangahas naman nitong gawin ang bagay na iyon sa kanya. Ano ito raw ba ay hindi natatakot sa paghihiganti ng kanyang Yun family? Subalit sumagot lang si Jiang Han na ito ay pumasok ng mag-isa sa loob ng kanyang silid sa oras ng gabi, kung kaya, nung sandaling iyon ay dapat na ikinonsidera na nito ang magiging consequence. Ano ni ito raw ba ay mayroong lakas ng loob na sabihin sa family nito ang patungkol sa nangyari kagabi. Enough, sigaw ni Miss Yon kasabay ng pagsugod. Ito raw ay isang pervert, ito ay kanyang papatayin. Sa kasamaang palad ay nag-release lang ng soul energy si Jiang Han upang magsilbing barrier sa kanyang isip. Ay napatanong si Miss Yon kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang kamay. Inilahad ni Jiang Han na ito ay tumigil na sa pag-e-struggle. Ito'y kanya na ngayon sabay command, ito raw ay lumuhad. Mayroong kung anong enerhiya na puwersahang nagpaluhod kay Miss Yon. Napatanong kung ano pa ang ibang bagay na ginawa nito sa kanya. Tumugon si Jiang Han na wag itong mag-alala sapagkat siya ay nagtanim lang ng Forbidden Soul Curse sa Mud Ball Palace nito, at kung magbago man ang kanyang isip, kayang-kaya niyang gawin ang kahit na ano mang kanyang gustuhin. Sa kanyang isip ay napasabi si Miss Yon na hindi lang sa ginamit nito ang kanyang katawan, ni ito pa ay nagbond sa kanyang kaluluwa. Umano'y papaanong nangyaring ang isang hamak lamang na son-in-law na ito ay mayroong ganito kalupit na paraan, ito raw ay kanyang na-underestimate. Ang kamay ni Jiang Han ay kanyang iwinaksi. Nagtanong kung hanggang kailan naman ba kaya magtatagal ang yabang nito. Ano, alam daw ba nito na mayroong 3 milyong patong sa ulo nito sa hindi katagalan, ito ay mamamatay. Well, tugon ni Jiang Han, salamat sa impormasyon, subalit talaga raw bang iniisip nitong ito ay mabubuhay pa? Pagkatapos niyang mamatay gamit ang kutsilyo ay sinugatan ang kanyang kaliwang braso sa parehong sandali. Si Miss Yon ay nagtamo rin ng injury sa kanyang kaliwang braso. Siya ay napatanong kung bakit ipinaliwanag ni Jiang Han na dahil sa connection ng Forbidden Soul Curse ano man ang maramdaman niya ay mararamdaman din ito, at kapag ka siya ay namatay, ito ay papatayin din ng Forbidden Soul Curse.
Nabahala si Miss Yon sa kanyang narinig na patanong kung ano na ang gagawin niya ngayon umano'y ang bagay na ito ay hindi dapat na nangyari, o hindi dapat mauwi sa ganito ang lahat. Sinabi ni Jiang Han na ito ay ayos lang ito ay tumingin na lang sa bright side ito'y hindi na makakasuway pa sa kanya ngayon, subalit ito ay mayroon pa ring natitirang isang option. Agad na nagtanong si Miss Yon kung ano iyon si Jiang Han naman ay nag-abot ng kamay umano'y iyon ay ang ito ay umanib sa kanya. Well sa kalagayan niya ngayon ano pa ba ang magagawa ni Miss Yon? Ang eksena ay lumipat sa residence ng City Lord kung saan makikitang si Yu Changcheng ay hindi mapalagay na naghihintay kay Miss Yon ngunit sa puntong ito, si Miss Yon ay dumating na. Sinabi ni Yu Changcheng na ito ay hinintay niya rito buong gabi ano si Jiang Han daw ba ay ganoon katuso nagtanong kung ito ba ay nasaktan Yun Shi, hindi ba nito alam na siya ay labis na nag-alala para rito. Kasabay ng pagbukas sa pinto ng kanyang silid ay sinabi lang ni Miss Yon na iyon ay hindi na parte pa ng business nito ito raw ay magbigay na lang ng utos sa mga maid na mag-igib at maghatid ng tubig dito, gusto niyang maligo. Ano sambit ni Yu Changcheng sa kanyang isip ganoon lang daw ba ang tingin nito sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para rito bakit ni hindi siya nito magawang matingnan sa mata, napatanong kung ano ba kasi talaga ang nangyari kagabi. Anak bulong ng Tian Yuan City Lord na si Yu Thao bakit hindi ito sumuko na lang ang Yun family ay isang noble family, kaya ano pa ang silbi ng secret report patungkol sa Sacred Snow Pond. Father tugon ni Yu Changcheng ito raw ay wag mag-alala sapagkat matagal niya nang napaghandaan ang pagdating ng araw na ito at since sa wakas si Lady Yon ay nagawa niya ng mapapunta rito, kailangan niya itong makuha ng mahugasan ang kanyang nakakahiyang nakaraan. Lumalabas na nung si Yu Changcheng pala ay nag-aaral pa na-offend nito ang ilang mga disciple ng Hao family at ginamit ng mga iyon ang kanilang kapangyarihan, upang siya ay puwersahing mag-drop out sa paaralan. Inilahad sa kanyang ama na kapag nakuha niya si Yun Shi at siya ay ni-recognize ng Yun family ang hamak lamang na Hao family ay wala nang magiging panama palaban sa kanya, kayang-kaya niya nang i-dispatch sa ang sino mang mangahas na hamarang sa kanya. Well lahad ni Lord Yu kung ganun ito raw ay tutulungan ng ama nito sinabi ni Yu Changcheng na ang Jiang Han na iyon ay hamak lamang na mahinang son-in-law, kaya ano naman ba ang mayroon iyon na wala siya. Ilang sandali pa sa loob ng bathtub ay sinabi ni Miss Yon na ang mga bagay-bagay ay hindi dapat na mauwi sa ganito siya raw ay hindi na pure ngayon napatanong, kung talaga bang pakikinggan niya ang taong iyon. Sa parehong sandali ay mayroong maririnig na pag-ubo isang bagay naman na ikinagulantang ni Miss Yon na patanong kung sino ito raw ay lumabas, mapag-aalamang ito pala ay walang iba kundi si Jiang Han. Nakalimutan niya rong sabihin dito na hanggat na sa 100 milya lang ang layo niya mula rito maaari siyang makipag-communicate dito sa pamamagitan ng 5 senses nito, gamit ang Forbidden Soul Curse. Well sa puntong ito ay gusto niya lang daw makita kung siya ba ay maaaring maka-eavesdrop patungkol sa anumang bagong impormasyon isa pa bakit daw ba ito naligo agad pagka-uwi pa lang nito, ang balat nito ay napaka-smooth naman na. Pervert sigaw ni Miss Yon na bahala nang mayroong na-realize ano siya raw ba ay nakita nito ng hubot-hubad ngayon lang Damyu Jiang Han, ito raw ay hinding-hindi niya mapapatawad. Sa pinto ay maririnig ang sunod-sunod na pagkatok Lady Yon tawag ni Yu Changcheng nagtanong kung ano ang nangyari ito raw ba ay ayos lang siya raw ay papasok, teka lang tugon ni Miss Yon sabay dampot sa kanyang tuwalya. Sa muli ay narinig ni Miss Yon ang boses ni Jiang Han umano'y mas mainam, na ito ay mag-iingat mula sa City Lord ng Tian Yuan. Hasambit ni Miss Yon sa kanyang isip ni mayroon daw bang taong higit na mas mapanganib kumpara rito sa sumunod na panel, ay nakapagbihis na si Miss Yon. Nagtanong si Yu Changcheng kung talaga bang ito ay ayos lang nagtanong si Miss Yon, kung bakit ito narito. Well pangising tugon ni Yu Changcheng siya raw ay mayroong isang 1,000-year-old red herb dito at isang 700-year-old white herb, maaaring ang mga ito ay useful para rito. Ang paningin ni Miss Yon ay natuon sa mga herb na hawak ni Yu Changcheng inilahad sa kanyang isip na bawat isa sa mga ito ay precious medicine na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 gintong barya, sapagkat ang mga ito ay napakahirap na i-preserve. Sa mga herb na ito maaari siyang umakyat sa 2 grades na patanong, kung mayroon bang kung anong binabalak si Yu Changcheng. Sa muli ay maririnig ang boses ni Jiang Han hay buntong hininga niya sa ngayon ito ay isa na ring pervert, na nababaliw kapag nakakakita ng lalaki.
Umano'y binabalak ng Yu Changcheng na ito na gumawa ng irreversible na bagay, maaaring gamitin din nito ang Dark Cloud Realm upang i-record ang lahat. Kung ayaw nitong maniwala sa kanya, maaari namang gamitin na lang nito ang psionic energy nito upang i-check. Napaisip si Miss Yon sa kanyang narinig. Lady Yon, sambit ni Yu Changcheng, nagtanong kung ano iyon, mayroon daw bang kung anong mali sa mga herb. Wala naman tugon ni Miss Yon. Ang mga ito raw ay great, kukunin niya ito at gagamitin niya na lang kapag siya ay na-exhaust, maaari na itong umalis. Ngunit Lady Yon, sambit ni Yu Changcheng, ang dalawang herb daw na ito ay pawang mga napaka-precious na mga gamot, kung kaya, ang White Jade Box na ito ay mayroong espesyal na preserving power. Gayunpaman, ang effects ng mga gamot na ito ay unti-unting maglalaho once na mabuksan ang box, kung kaya Lady Yon, mas mainam na ito'y i-consume na nito ngayon, ito raw ay kanyang tutulungan. Ano, sambit ni Miss Yon sa kanyang isip, napatanong kung bakit ito nagra-rush ng ganito. Ano, hindi raw ba kaya, na yung sinabi ni Jiang Han ay tama? Well, tugon niya kay Yu Changcheng, kung ganun sure hihihingi si ni Yu Changcheng. Sa wakas ito raw ay nahulog na sa patibong, walang sino mang Soul Master ang makaka-resist sa mga herbs na ito. Hihihi, ang kanyang plano raw ay gumana. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay mayroong napansin si Miss Yon at sa sumunod na panel, ay umatras na si Yu Changcheng upang umiwas. Nagtanong si Miss Yon kung bakit mayroon itong napakaraming Dark Cloud Realms. Sumagot si Yu Changcheng na sadyang gusto niya lang mag-record sa mga nangyayari sa kanyang buhay, araw-araw siyang mayroong dalang mga ganito. Hatugon ni Miss Yon, talaga raw bang iniisip nitong hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag kinunsam niya ng sabay ang mga herb na ito? Ganito ang naging reaksyon ni Yu Changcheng, hindi makapaniwala, dahil kani-kanina lang tila ito ay nahulog na sa kanyang plano. Iniwasan niya ang sunod-sunod na mga atake ni Miss Yon. Nagpaliwanag na hindi niya alam ang pinagsasasabi nito, umano'y ang alam niya lang ang mga herbs na ito ay parehong mga precious. Noon pa man siya raw ay honest na rito, ang gusto niya lang ang ito'y mapangiti. Ano, sambit ni Miss Yon kasabay ng patuloy na pag-atake. Ano, ito raw ba ay magpapatuloy pa rin sa pagmamaang-maangan? Ito raw ay mas malala pa kaysa sa lalaking iyon, ito raw ay mamatay. Shitmura ni Yu Changcheng, siya raw ay wala nang mapagtatagwan pa. Pakiusap, sigaw niya. Ito raw ay magpakita ng awa. Sa pareho ring sandali ay mayroong nakialam, at ito ay walang iba kundi ang ama ni Yu Changcheng na si Lord Yu. Iyon ay kamuntikan na sambit ni Yu Changcheng. Ang babaeng ito ay napakalupit. Sinabi ni Lord Yu, na siya ay natatakot na ang bagay na ito ay isa lamang misunderstanding. Mapapansin ang reaksyon ni Yun Shen sa likod. Ano, sambit naman ni Miss Yon sa kanyang isip, 7th grade marquee, umano'y papaanong nangyaring hindi niya napansin na ganito pala kataas ang cultivation ng City Lord. Sinabi ni Miss Yon na ang anak nito ay nagbalak na magplot laban sa kanya. Siya ay sinubukang i-trick, subalit nagtanong lang si Lord Yon, kung papaano naman ba iyon magiging posible. Ang dalawang herbs na ito ay pawang good medicine, habang ang pagdadala naman ng mga Black Cloud Realms ay hobby lamang ng kanyang anak. Lady Yon, inaakusahan nito ang kanyang anak, ito raw ay hamak lamang na overreaction. Sinabi ni Yu Changcheng na si Lady Yon ay nagbitaw ng mga harsh na bagay laban sa kanya. Sinabi nito na papatayin nito si Jiang Han, subalit ito ay hindi umuwi kagabi, malamang na ang mga ito raw ay nagtagpo lang. Nonsense, sigaw ni Miss Yon. Enough, sabat ni Yun Shen. Ito raw ay wag magalit, ang bagay na ito ay isa lamang misunderstanding. Sa pabulong na paraan ay idinugtong kay Miss Yon na ang taong iyon ay hindi nito kaliga hanggat ito ay ligtas lang, hindi na para palalimin pa nila ang patungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay nasa Leng House pa rin, ang Sacred Snow Pond, at kailangan nila ang tulong ng Yu family. Ang kanilang misyon ay ang siyang higit na mas mahalaga, kaya saka na nila i-deal ang mga ito kapag natapos na ang lahat. Hasambit ni Jiang Han sabay ngisi muling nakipag-communicate kay Miss Yon, nagtanong kung ni mayroon pa ba itong mapagkakatiwalaan sa mga taong ito na nakapaligid dito. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Yon sa kanyang narinig, subalit ikinumpus niya ang kanyang sarili. Nagpaliwanag sa mag-ama na kagabi siya ay nag-disguise upang makasneak out o makapasok ng palihim doon at napansin niya, na yung matandang nasa Leng House ay pinapahalagahan ng husto si Jiang Han. Kung kaya sila raw ay magbago na lang ng plano hanggat itutok lang nila ang kanilang paningin sa taong iyon, tiyak na magagawa nilang mahanap ang Sacred Snow Pond.